Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Kumusta po kayo mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa ng Panginoon ay nasa mabuti pong kalagayan. Ganun po ang dalangin ko rin sa bawat isa sa inyo, nadatnan kayo ng oras na ito na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kahapon mga kapatid, ay sinimulan natin ang pag-aaral tungkol po sa procrastination. Dinefine po natin ito kahapon at ipinakita po natin ang kahulugan noong pong salitang procrastination. Ang ibig pong sabihin nito, it is a failure to do what needs to be done when it needs to be done. Ang tawag po doon ay procrastination. Yung alam mong tamang gawin at dapat gawin, subalit hindi mo ginawa, ang tawag doon ay procrastination. Tinagalog pa nga ho natin ito at ang definition po natin to sa Tagalog ay papetiks-petiks. Ayan. O yung tinatawag na hindi na pagkabalam o yung hindi natin ginagawa. Pagwawalang bahala is considered to be procrastination. Naniniwala tayo na may oras pa, may araw pa, pwede pang hindi gawin. At ito yung tinatawag na the good old someday syndrome. No? Yung someday syndrome, yung bukas na lang, meron pa namang susunod na araw. But the reality is, sino po ba nakakatiyak na meron pa ngang susunod na araw? Tatlong bagay po ang pagtutuunan natin ng pansin tungkol sa procrastination. Una, yung the cause of procrastination. Anong dahilan nito? Anong pinagmumulan nito? Bakit nangyayari ang procrastination? So, diniscuss po natin ito kahapon. At sa araw naman na ito, sa umagang pong ito, ang atin naman pong pag-aaralan, by the way, kahapon po, diniscuss natin yung cause of procrastination. At nagbigay po tayo ng ilan o apat na dahilan kung bakit ang tao ay nagpo-procrastinate. Una po, indecision. No? Pangalawa, perfectionism. Pangatlo, fear. And fourth, ay laziness. So, balikan nyo na lang po mga kapatid yung ating video kahapon about procrastination. Kung hindi po kayo updated sa atin pong mga pag-aaral, total nakapost naman yan sa aking Facebook timeline at sa atin pong Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Kung hindi po kayo subscriber ng Tinig ng Pag-asa YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe para po masubaybayan ninyo ang mga pag-aaral na ginagawa po natin dito. So, ang magandang tanong ay ito, is procrastination considered a sin? Yun po bang papetiks-petiks ay pwede nating i-consider na isang kasalanan? Ang sagot po dyan ay absolutely yes. Bakit po kasalanan ng pagwawalang bahala? Bakit kasalanan ang pagpapaliban ng mga bagay na importante? I-consider po itong kasalanan because our time and talents are gift from God. And if it is a gift from God, it should not be wasted. Ang bawat oras, kasama ng lahat ng mga pangyayari nito, ay biyaya ng Diyos. Hindi po natin tiyak kung hanggang kailan po natin hawak ang buhay . Hindi po natin tiyak kung hanggang kailan tayo merong oras. At wag po natin kakalimutan, we are stewards of our time. We are stewards of our talent. We are stewards of our life. Katiwala tayo. Ito po'y pahiram lahat ng Diyos. At ito po ay dapat gamitin para saan? Ano po yung chief end of every human? Sabi po ng number one question sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to give him glory.
to honor Him and to give Him glory. That is the chief end of man. So every time na hindi natin nagagawa yon at hindi natin nagagamit ang ating oras, ang ating talent sa pagbibigay ng glory sa Diyos, we are sinning against Him. Alam niyo po, procrastination is a form of disobedience. When God tells us to do something and we don't do it, no, we can label our action with all kinds of fancy word, but the bottom line, it is sin. It is procrastination. And every time we didn't do the will of God, that is the sin of omission. Di ba sabi hindi lang naman doon kasalanan yung mga bagay na nagagawa eh. Yung mga kasalanan hindi mo ginagawa, rather yung mga bagay na dapat gawin mo na hindi mo ginagawa, that is considered to be a sin of omission. And procrastination is one sin na dapat po nating tingnan ng mayroong malalim na pag-iisip. Kasi po akala natin subtle, hindi masyadong dapat pagtuunan ng pansin, hindi po masyadong nakakaperwisyo sa ating buhay. Pero kagaya po ng ating pinag-aralan, marami pong pinanggagalingan po ang procrastination at kailangan po itong idil. Each day, take note, each day gives you 1,440 minutes. Yung 24 hours, that is 1,440 minutes. Days are passing and time cannot be stopped. You cannot call a time out. Hindi mo pwedeng patigilin ang oras ng buhay mo. Bawat lagitik niyan ay mahalaga. Saan mo ginagamit ang bawat minuto, o ang bawat segundo, ang bawat minuto, ang bawat oras. Or marami po ang lumilipas na mga oras na walang nangyayari, walang ibinubunga because we procrastinate. Sabi nga po, yung time cannot be stored like money in the bank. Meron pong awitin nung araw nung late, nung 70s. No? Hit song po ito. Ang title po, If I could save time in a battle, first thing that I ever to do is to save every day. Di ba? Sino ba kumanta nun? Time in a battle. Sabi po ron, if I could save time in a battle. But the answer is, you cannot. You cannot save time. Bawat lagitik niyan, lampas na yon. And you cannot go back in time. Bawat na sasayang na oras, hindi na pwedeng balikan. Mapapakamot ka na lang sa oras. Minsan magugulat ka, ba? Yung palang anak ko ay 16 years old na. Ito palang anak ko ay grade 10 student na. Gaya po nung isang araw, yung realization namin mag-asawa. Parang nag-uusap lang kami. Sabi ko, imagine mo, yung bunso mo 16 years old na. Yung bunso mo ay grade 10 na. Parang ang bilis ng panahon, mga kapatid, na binabalikan na yung mag-asawa. Parang kulang pa yung mga panahon. Hindi ko na maalala na hinahalik-halikan ko yan. Alam niyo, parang panilalaki yung mga anak ko Hahalikan ko po yan mula leeg pababa hanggang sa singit po niya. Nung araw, nung maliliit yan. No? Ganun ko po lambingin yung mga bata, pero wala na yun Ngayon, gusto mong balikan, wala na ho yun. Hindi mo na pwedeng balikan yun. At you cannot really save time. The only thing you can do with time is use it or lose it. Use it or procrastinate. Mga kapatid, yun lang po ang pwedeng gawin. So ngayon pong araw na ito, ay aaralin natin yung pangalawa, di ba? The cost, C-A-U-S-E. Ngayon naman pong umaga, the cost. Anong kabayaran ng pagiging procrastinator? Anong kabayaran ng pagwawalang bahala? So, ngayon pong araw na ito ang aking tatalakayin, ilang mga bagay. The cost of procrastination. Number one, procrastination will cost you opportunities. Naniniwala po ba tayo? Hindi na kailangan ipaliwanag yan. Kapag ikaw ay nagwalang bahala, kapag ikaw ay nagpapetiks-petiks, it will cost you a lot of opportunities. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, ano sabi?
Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Bilang mga mananampalataya, pinapaalala ni Apostol Pablo na mamuhay tayo bilang matatalino, hindi mga mangmang. Yung mga matatalino, ano sabi? Ginagamit ang lahat ng oportunidad. Ginagamit ang lahat ng bagay, creating opportunities for them. Now, tatanungin ko po kayo mga kapatid, and be honest with this. What opportunities have come your way over the past 12 months? Ikaw, tayo, ako, tinatanong ko to sa sarili ko, sa inyo po, itanong nyo rin. Sa nakalipas na isang taon, pandemic, anong napakinabangan natin doon sa pandemic? O halos magdadalawang taon na eh. Meron ba nilikang opportunity ito? O wala? Meron ba nilikang opportunity ito para sa personal growth ko? Nagawa ko bang i-capitalize ang mga sitwasyong ito? O lumipas lang ang halos 2 taon ng pandemyang itong wala akong napakinabangan? Now, I'm talking to the leaders, to the pastors. Dahil pandemic, nagpahinga ka ba, pastor? Dahil pandemic, tumigil ba talaga ang simbahan? Dahil pandemic, pati ba ministeryo mo isinakripisyo? Anong oportunidad ang ibinunga ng mga pangyayaring ito? What opportunities have come your way over the past 12 months? Ang sabi po ng Bible, make the most of every opportunity. Some of you have had numerous opportunities to lead people to Christ. Some of you have an opportunity to use this pandemic to minister online. Kasi po ang mga tao ngayon, puro online. Did you happen to use the technology that you have to share the gospel to the Lord? That is an opportunity. Lahat ng may Facebook ay may karapatang maging misyonero. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ewan ko na pag-isipan niyo ito. Pero kung ikaw'y kapatid na may Facebook, meron kang kakayahang mag-share ng ebanghelyo. Kung ikaw'y may Facebook, meron kang kakayahang ibahagi ang iyong pananampalataya kung Kristiyano ka. Walang dahilan para hindi mo ito magawa. Kung meron kang kakayahang magdudot-dot, mag-like, mag-comment, mag-post, mag-repost, may kakayahan ka na maging instrumento ng pagpapahayag ng mensahe ng salita ng Diyos. But the thing is, bakit hindi ito nagagawa? Yun po, we procrastinate. Hindi ko naman trabaho yun. Hayaan mo na, si pastor gumawa niyan. Trabaho naman ng mga pastor yun eh. Pero mga kapatid, sayang yung opportunity. Kristiyano ka pa naman. Ang sabi ng Ephesians 5, be very careful how you live, not as unwise, but as wise. Ngayon ang tanong, naipopost mo nga kung ano-ano eh, wise ba yan? Naipopost mo nga yung buhay mo, yung kinain mo, yung pinuntahan mong lugar, yung sosuotin mo, OOTD ka pa dyan kung ano-ano. Samantalang yung pananampalataya mo, naipopost mo ba? Yung pinaniniwalaan mo, naipopost mo ba? Procrastinating is one reason kung bakit many people lost opportunities. Ang church, aasahan mo lalago. You don't even promote your church eh. You don't even invite people to come to your church. Di po ba? Yung pastor nyo nga, hindi nyo maipagmalaki. Hindi pa mga kapatid, kung naniniwala ka doon sa isinesermon ni pastor, isi-share mo yung kanyang sermon. Pero bakit? Kasi nahihiya tayo, nililihim natin Kristiyano tayo. Nahihiya tayo, nililihim natin nung Sunday nagsimba tayo, na nag-attend tayo ng online worship. Bakit yung account ng simbahan, yung video ng simbahan, yung sermon ni pastor, hindi mo ma-share? Anong dahilan? Nahihiya ka? Natatakot ka sa sasabihin ng iba? Ayaw mo ma-identify bilang Kristiyano ka? Magtanggal ka na ng Facebook mo, kapatid. Kung hindi mo magagawa ang mga bagay na ito. Gusto ko namang gawin, di ko lang alam. Alam niyo, madali lang. Mga kapatid, nakaka-post nga tayo ng kung ano-ano eh.
minsan, we lost a lot of opportunities dahil sa pagwawalang bahala. We don't care. And we procrastinate. Yung iba pong mga tao, when it comes to investment, alam niyo po mga kapatid, yung mga produkto, yung market, yung business. Alam niyo po, hindi ako mahusay dyan sa investment. Ako po ay nag-iipon, mas madali nga po ako mag-ipon sa alkansya kaysa mag-ipon sa bangko. Ano po? Pero ang advice nga po, mas mag-ipon ka sa bangko kahit paano may konting tubo, hindi po ba? Kaysa ipunin mo sa alkansya na wala talagang pakinabang. So, yun po investment yun Bakit yung iba talagang they grab opportunities and they make opportunities happen? Alam niyo po, opportunities don't generally come to us in a loud fashion. Minsan, hindi naman po natin talaga nakikita agad na ito yung oportunidad. Alam niyo po ba mga kapatid na dapat nandito na kami sa Canada noong 1997 para po sa kapakanan ng hindi nakakaalam. Pero hindi po kami tumuloy. Kumpleto na po. Nag-ayos na po kami ng mga dokumento. Okay na po. Yung invitation namin to come to Canada ay ipine-prepare na, pero hindi kami tumuloy. Alam niyo pa, sabi ng misis ko, it was a lost opportunities. Nasa Cavite City kami during that time, pero sa akin kasi, mas nakikita ko na ang oportunidad ay nasa Cavite City because the need of the church was so big na ang pakiramdam ko, ako yung makakatugon during that time. Kaya I decided to stay sa Cavite City. Pero alam niyo po mga kapatid, noong mga panahon na yon, noong 1997, ang gaang pa ho pala ng buhay dito sa Manitoba noon. Magaang pa ang buhay dito sa Winnipeg. Hindi pa ganito ang bilihin, hindi pa ganito kung kakomplikado. Siguro po kung nakarating kami noong 1997, marami pong oportunidad na ang buhay namin. Pero, ang isa po sa dahilan, sabi ko bata pa naman tayo Saka na lang. Kaya po nakarating kami rito 2012. Imagine niyo 97 to 2012. Sana bayad na bahay namin, ano po? Sana yung mga bata ay may mga savings na rin siguro. I don't know. Di natin alam. Pero minsan may mga opportunities na nakakalampas dahil inisip natin na hindi pa panahon. So, alam niyo po, nung ako'y bata pa, nung mga edad teenager, pag tinitingnan ko tatay ko, lagi ko sinasabi, abutin ko pa kaya yung edad ng tatay ko? Tatay ko noon siguro mga around 50s. Ngayon po mga kapatid, every time natitingnan ko ang salamin, nakikita ko yung mukha ng tatay ko. 54 na po ako Nung 18 ka, you couldn't even comprehend being 54. I wasn't even sure na aabot pa ako ng 54. I used to look at my tatay noon when he was on his 50s and think life must really be boring pagdating nung edad na yon. But here I am today. Titingnan ko sarili ko sa umaga, si Tatay Boy ang nakikita ko. Lagi ko tuloy na itatanong, ano nga ba na-accomplish ko na sa loob ng 54 years? Ano nga bang naabot ko na? Ano bang opportunities ang nakapitalize ko? Ano ba yung nangyari na sa buhay ko sa 54 years? Anong mga opportunities ang nakalampas? Dahil sa papetiks-petiks, ay mga hindi naganap at hindi nangyari. Mga minamahal na mga kapatid, the person who lives a rich and full life is the person who takes advantage of the opportunities. Time is passing very quick. Opportunities don't come at convenient times. Kaya, sabi nga nung iba, kailangan samantalahin Kasi yung opportunity, maaaring dumaan minsan lang Pero alam niyo po, minsan yung oportunidad dumarating. Sa pakiramdam natin, hindi tamang panahon Like what happened to Winnipeg Unida. Alam niyo po, during pandemic, sa loob ng 6 na buwan, hindi po namin ginagamit yung building na nirerentahan namin. Nagre-rent po kami doon ng 2,600 a month. Hindi naman po namin nagagamit. 6 na buwan na.
So, kailangan po naming bayaran. Can you imagine? 2,600 times 10 o times 6 rather. So, ilan na po yun? Di po ba almost 13, 15, 14,000? May na ako sa math eh. Di po? At alam niyo po, ang hirap nung isulat na yung cheque para bayaran yun eh. Di po ba? Kasi di mo naman nagamit. Kaso, wala kang magagawa. Yung pinagre-rentahan namin, di naman ho kami pinadiscount. Kahit man lang ilang percent, bawasan. No? Tinanggap po buong buo na hindi naman namin nagagamit. Ang tanong, kailan babalik ang simbahan sa face-to-face? Walang kasiguruhan. Are we going to keep the building still? Ang problema, pag binitawan natin yung building at umalis tayo, saan tayo pupunta pag bumalik na ng face-to-face? Ang hirap po mga kapatid magdesisyon. Kaya kung kayo ang leader ng simbahan, hindi nyo alam kung ano gagawin nyo during that time. Pero buti na lang, meron po akong mga miyembro ng council na marunong mag-isip. Mahusay mag-isip. Kaya po sabi nila, bakit hindi po tayo maghanap ngayong pandemic ng building na ating bibilihin? Awa naman ho ng Diyos. Dumating yung opportunities to buy a building during the pandemic. Na ang advice ng iba, naku, huwag kayong bumili ngayon. Bibili kayo ng building, dyan nyo ilalagay ang pera ninyo. Walang kasiguruhan kung makakabalik pa tayo sa face-to-face worship because of this pandemic. And sometimes opportunities come in an inconvenient time. Hindi proper to buy a property right now. Pero alam nyo, ang mga leaders ng Winnipeg Unida, iba mag-isip. Hindi dapat palampasin ang mga ganitong klaseng oportunidad. So kaya po, October pa last year, meron na po kaming building. Again, tama, hindi nagagamit. Kasi online naman ang lahat. Online ng worship, online ng Bible studies, online ng small group. Pero naniniwala po tayo malapit ng matanaw na magagamit na ang building na yon. Ang kagandahan lang po, dati ang binabayad namin renta sa isang building na hindi nagagamit ay 2,600. Ngayon po, we are only paying dues. We are only, paying mortgage. Halos kalahati lang po ng 2,600 on a monthly basis. Kaya kung titingnan niyo po mga kapatid, minsan may mga darating na oportunidad sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung magpapapetiks-petiks po tayo at maghihintay, katulad ni Juan Tamad na bumagsak ang mansanas, hindi po iyon mangyayari. Mga kapatid, if you are going to live life, big opportunities don't come when money is sticking out of your billfold. And the kids have all had a bath and are all behaving properly. It doesn't come that way. Kailangan po humingi tayo ng payo, humingi tayo ng counsel. Kung ikaw'y magulang, kung paano palalakihin ng anak, humingi ka ng counsel. Kung paano mo ayusin ang bahay mo, ano itatayo mo, anong bibuild mo, kailangan mo humingi ng payo, pero kailangan mong umaksyon. Kailangan mong kumilos. Dahil lalampas ang mga opportunity katulad ng paglaki ng aking anak nang hindi namin namalayan, at hindi babagsak ang pera sa iyong wallet nang hindi mo pinagtrabahuhan. It will not happen. Capitalize the moment. Sabi po ng talata ng Biblia, malinaw naman, be careful then how you live, not as unwise, but wise. And how to live as wise? Making the most of every opportunity. Amen? Sabi nga, when we see opportunities to help, when we see opportunity to sow into someone's life, when we see an opportunity to help the church, gawin natin. When we see an opportunity to help, to sow into someone's life, or the life of another church, those seeds you sow have a way of coming back to you in terms of good name, good testimony, and a good influence.
people are glad you are around. So, people who even aren't believers are glad that you are around because they recognize the goodness of your life. So you take advantage of opportunities. And once we took advantage of the opportunities, it pays off. It pays off big time. Amen? Kaya, ano po ang nangyayari, mga kapatid? Ano ang cost? Procrastination will cost you opportunities. Pag ikay nagpapetiks-petiks, dadaan ang buhay, lalampas, nasalo ng iba, ikaw tulog pa. Malaki na ang kinita ng iba, ikaw wala pa. Dahil nagtulog-tulog ka pa. Alam niyo, malaki kaibahan ng Filipinong businessman sa Chinese businessman. Yung halimbawa, parehong tindahan. Tindahan po ng Chinese, tindahan ng Filipino. Alam niyo po yung tindahan ng Filipino, bago buksan, halimbawa, alas 7, binubuksan. Bago po buksan, noon lang ho alas 7, gigising yung Filipino. Bago ho yun humarap sa tindahan, maliligo, mag-aalmusal, magme-make up, bago bubuksan yung tindahan. Samantala yung Chinese, 3 oras na una, kesa sa pagbubukas ng Filipino, hindi nakakahilamos, hindi nag-aalmusal, hindi pa nakaka-makeup, pero bukas na ang tindahan. Kumita na ng 3 oras yung Chinese, yung Filipino tulog pa. Ngayon sasabihin ninyo, ang mga Chinese ay magaling sa business? No, they're not. Parehas lang po. Kung tutusin, mas magaling, mas mautak ang Pinoy eh. Ang problema lang, ang Filipino ay mahusay mag-aksaya ng oras. Na siya namang kinakapitalize ng mga sinasabi nating Chinese businessmen. No offense meant, mga Filipino. Pero ito yung katotohanan. Doon po sa amin sa Pilipinas, okay na sa Pilipinas, meron pong 2 hardware doon. Isang pag-aari ng Filipino doon sa makakabilang kalsada ng Almansa, at meron po yung nasa kanto lang ng amin pong street. No? Yung Solid 9 Lumber. Alam nila yun eh, no? So nakakatuwa po yung Solid 9. Pag sigurado po, alas 7, bukas na yun. Yung mga tindera nun, hindi nga nakakahilamos eh. Pero bukas na sila. Pero tayong mga Filipino, minsan, no, yun ang problema. Ang daming nakakalampas na oportunidad. Alam niyo po, ang Pilipinas, considered to be number 2 in Asia before. We are number 2. Wag na po number 1, number 2 na lang. But now, pang-ilan na po tayo sa Asia. Sa dami ng opportunity na pinalampas natin. Dati po, ang unang trend, nasa atin eh. No, yung unang sa Asia, tayo lang po merong light rail transit. Pero ngayon po mga kapatid, napag-iwan na tayo sa transport system. Yung traffic matindi. Why? We procrastinate. Tandaan po natin mga kapatid, if you are going to live life, big opportunities don't come as quick and as easy. Sometimes we need to make an opportunity. Amen? Pangalawang dahilan, cause of procrastination, procrastination will multiply your problems. Akala ng iba, kapag hindi mo pinansin ang problema, mamamatay ito. Akala ng iba, kapag hindi mo pinakialaman yung problema, masosolve ito. Kaya yung iba hindi pinapansin, hayaan na lang yan, lilipas din yan. Huwag na lang pansinin yan, mamamatay din yan. Pero nakakalimutan natin na ang hindi pagkilos, ang hindi pagpansin, ang pagpapapetiks-petiks ay lilikha pa ng maraming problema. It's not like procrastination just creates an additional problem for you. Procrastination creates multiplied problems for you. Halimbawa, bago ka matulog, paggarahin mo ng kotse mo, nakita mo, yung gauge nakalagay konti na lang ang gasolina. At iniisip mo, bukas na lang. Pagod na ako, I'm tired, it's late,
It's cold or it's hot. I'll do it tomorrow. Ipagpapabukas ko na lang. Then the next day, yung misis mo, kailangan mong ihatid sa trabaho. Nagmamadali na kailangan siya makarating agad sa trabaho. Habang nagdadrive kayo, tumirik ngayon. Dahil wala ka ng gasolina. Tumirik ka sa isang lugar kung saan hindi ka makakabili ng gasolina nang hindi ka bababa. Kukuha ka nung kulay pula na lagayan ng gasolina at pupunta ka sa gasolinahan. Ang problema, paano ka makakapunta sa gasolinahan? Yung mga bus dito may schedule kung kailan dadaan. Wala ka ngayong mapuntahan. Si misis mo, late na sa trabaho, hindi na nakapasok. Akala mo na masosolusyon mo ang problema ngayon sa pagwawalang bahala ay lumikha pa ng maraming problema. Hindi nakapasok sa trabaho, misis mo, nagalit sa iyo, naghanap ka ng bibilihan ng gasolina. Nung nakabili ka ng gasolina, tanghali na, pawis ka, gutom, hirap, pagod. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka pinapansin ng misis mo, hindi ka nakasiping nung gabi dahil galit sa iyo at katakot-takot na problema ang nilikha nito. Hindi lang ng isang araw, kundi katakot-takot na problema sa loob ng isang linggo. Pastor naman, advance ka masyado mag-isip. Well, sabihin nyo kung hindi totoo yung bagay na yon. Mga kapatid, ano po sabi ng Proverbs chapter 10 verse 4? Lazy hands makes a poor man. Lazy hands make a man poor. You and I know people who have suffered huge financial setbacks just because they are lazy. Alam po natin yan na yung mga taong nasa kalye, yung mga taong nanghihingi, yung mga tao na nasa matinding kahirapan, ang pangunahing dahilan hindi naman lack of opportunities Minsan ang dahilan, katamaran. Hindi po ba lagi sinasabi ng doktor, if you could have gotten to this earlier, perhaps we would have had a chance. Lagi po natin narinig sa doktor yan, kung ikaw dumalaw dito ng mas maaga-aga, kung na-detect lang natin yan ng mas maaga-aga, pero ano po nangyayari? Procrastination has just caused you a major problem. Nagsasasakit na tagiliran mo. Wala to. Bengay. Nasakit na ulo mo. Wala. Kating ko. Napansin mo sa breast mo, merong bukol. Wala to. Bunga lang to ng menstrual cycle. Inom ng kung ano-ano. Ano pong nangyayari? Instead of going to the professional, instead of going to the doctor and let the doctor check those things, you procrastinate. Sa pag-asa na, mawawala rin ito. Maghihil din ito. Bigla ka nahilo, nakaramdam ka ng pagkahilo. Wala, pahinga lang to. Pagod lang ako. Nabigla lang ako ng tayo. Mga kapatid, kapag hindi mo alam ang isang bagay, hindi ka na nagpapatumpik-tumpik, humihingi ka na ng advice, nangihingi ka na ng payo, kumukonsulta ka na. Hindi ka nagpawalang bahala. Kagaya sa simbahan. 10 taon, walang nangyayari. 10 years na, walang nagiging aksyon. Ano gagawin mo? You will create opportunities. Gagawa ka na ng aksyon. Pero yung pagwawalang bahala, akala ba natin magre-resulta ng mabuti? Yung pagdededma, akala ba natin magre-resulta ng mabuti? No. It will cost us big time. It will multiply our problems to the point na hindi na natin kayang solusyonan dahil lumaki na ng lumaki at lumawak na ng lumawak. Nakuha niyo po ang pinupunto ko? Like paying taxes. You don't pay your tax, you don't pay your bills, you don't pay outstanding traffic tickets. Ano mangyayari? Compound and compound and compound interest, and you wonder why life always seems like hell to you. Credit card, swipe ka ng swipe, hindi ka nagbabayad. Ang tindi niyan, ang credit card, bibigyan ka pa niyan, hahayaan ka pa niyan, gamitin mo ng gamitin yan, i-encourage ka pa na gumamit ng gumamit niyan.
You haven't figured out yet that you are giving yourself over to the demon of procrastination. Well, Pastor, I don't have time. I am busy. Well then, mga kapatid, kung talagang busy ka, mas magiging busy ka kapag dumating na yung pulis, dadamputin ka, i-handcuff ka, lalabas ka ng bahay, nandun yung TV crew, Channel 7 o Channel 2, na inaabangan ka, naka-broadcast ka buong mundo na ikaw ay tax evader, o ikaw ay isang taong katakot-takot ang utang na hindi biniyaran. Eh ngayon, may panahon ka ngayon. Mahaba oras mo. Nga lang, wala ka nang masyadong opportunity. Kasi nandun ka na sa 4 na sulok ng kulungan na kung saan ang dami mong isipan ngayon, ang dami mong bagay na gustong gawin, ang dami mong oras na gusto mong gawin, pero hindi mo na magawa dahil nag-procrastinate ka. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Tandaan po ninyo, procrastination is poison to your soul. Time is either our friend or our enemy. Procrastination always tells you there is more time, and it is a vicious lie that we too often believe. Yan po yung bulong ng kaaway eh. May oras ka pa naman eh, saka na lang. That is a vicious lie that we too often believe. Mga kapatid, procrastination will cost you opportunities. Procrastination will multiply your problems. Huwag kang maniwala na ang pagwawalang bahala masosolve ang problema mo. Hindi, magkakadoble-doble pa yan. Magpapatong-patong pa yan. Ngayon ang panahon at ngayon dapat kumilos sa paggawa. Be wise. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Number 3. Procrastination hurts other people. Sabi po ng Proverbs 18:9, he who is slack in his work is a brother to him who destroy. The Bible never has anything good to say about laziness. The Bible has nothing good to say about lazy, slothful, or procrastination. Magkakapatid yan eh. Nagwawalang bahala, tamad, mabagal kumilos, no? Pagwawalang bahala. Sabi nga, procrastination is a selfish, unloving lifestyle. Pinagmumulan po ng paghihiwalay ng mag-asawa ang procrastination. Yung hindi mo pinag-uukulan ng pansin, hindi mo pinapansin ang iyong asawa. Kanina lang umaga, mga kapatid, sabi ng misis ko, napagod ka ba kahapon? Ang aga mong nakatulog. Kasi nga po, ewan ko, 9:30 lang po pagkatapos ng mentoring ko. Humiga na po ako kagabi. Paghiga ko po, nakatulog na ako agad. Paglagay ko na po ng CPAP machine, nakatulog na ako. Sabi ko, bakit? Di ba sabay na tayo natulog? Tinatanong ko siya. Sabi niya, hindi kaya. Hindi mo nga ako minasahi eh. Hindi ka nga nag-kiss sa akin ng good night eh. Sipin niyo po mga kapatid. Kagabi hindi ko nagawa sa misis ko yun. Usually, bago ko matulog, we kiss good night. Minamassage ko po yun. Una ko siyang pinapatulog, parang baby yun sa gabi. Minamasahe ko yun sa likod bago matulog. Kagabi hindi ko yun nagawa. Pero hindi po ako nag-procrastinate. It so happened na nakatulog ako. Sobrang pagod ko siguro. Pero marami pong ganun eh. Marami pong mga lalaki, marami pong mag-asawa ang wala na. Deadmahan na lang. Papetiks-petiks na lang sa kanilang mga relasyon. And I would like to tell you this, it will destroy your marriage. Lagi mo sinasabi sa sarili mo, it will get better. Hindi kayo nagpapansinan, ilang araw na kayong may issue, hindi kayo nag-uusap sa paniniwala na it will get better. Then you procrastinate. Mga bisyo. Yung mga bisyo, yung patikim-tikim, tapos sa paniniwala na, kaya ko naman tong iwanan eh, kaya ko tong tigilan, kaya ko tong pigilin.
Pero ang tanong, noon mo pa sinasabing kaya mo yan, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin eh. Your drinking is out of control. Pero ayaw mong humingi ng tulong sa paniniwala sa sarili na, kaya ko naman ito. Tandaan niyo po, procrastination is the epitome of living life selfishly. It is an unloving thing to do. It not only destroys you, procrastination destroy and hurts other people too. Pag may health problem ka, merong health issue, at hindi mo agad ito i-denil, hindi mo to ginawa ng paraan, nagwalang bahala ka sa mga nararamdaman mo, ano mangyayari? Hindi mo ba naisip na pag namatay ka, maapektuhan yung mga mahal mo sa buhay? Pag nagkasakit ka, pasanin ka pa nila. Nakuha niyo po. Ano mangyayari? Pag namatay ka, may iwanan kang balo, may maiiwanan kang mga ulila. Hindi po ba? That is our responsibility. And don't procrastinate. Kaya ikaw kapatid, may nararamdaman ka, tapos hindi ako maka-absent kailangan pumasok. Mga kapatid, pag nagkasakit ka, bukas kaya ka ng palitan dyan sa trabaho mo. Yung kumpanya, bukas pwede kang palitan kahit 3. Pero ikaw, dahil sa kabibigay mo ng oras sa trabaho mo, hindi ka na nakahanap ng panahon para sa sarili mo, sa pagwawalang bahala sa kalusugan mo, ano nangyari sa'yo? Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin? Procrastination hurts other people. Kaya hindi dapat po nagwawalang bahala. Dumating yung sabi ng misis mo, kausapin mo yung anak mo, mukhang may problema. Oh, wala yan. Imo lang yan. Umiiyak yung panganay mo, mukhang nag-break ng girlfriend. Oh, balalaki yan. Maraming makukuha yan dyan. Maraming babae dito. Isang araw, uuwi ka, nakabigti yung anak mo. Sasabihin mo, dapat pala kinausap ko. Dapat pala, dinil ko. Gaano karami mga ganong pagkakataon dahil sa pagwawalang bahala ay nagbunga ng sakit, nagbunga ng paghinagpis sa buhay ng mga mahal natin. Isa yan sa cost of procrastination. It will hurt other people. Pang-4, procrastination destroys your reputation. Mga kapatid, mahalaga ito Kailan nasisira ang ating reputasyon? Madalas nasisira ang reputasyon natin kapag may sinabi tayong bagay na hindi natin ginawa. When you say something and you don't do what you say. Ano po? To say that you shall do something and then not do it due to procrastination is simply a lie. And telling a lie can simply destroy a reputation. Nakuha niyo po mga kapatid? It is like those who love the bankruptcy law as a way to escape paying their debts. They sign for loans, they sign for credit cards, and fully intend to pay the debts until it is hard to do so. Then, we find out that their word is not quite as good as we thought. Gamit ng gamit, tapos pag magbabayad na, di ba yung sabi? Utang ng utang, pag sisingilin, galit. Sabi nga ng mga East Indian na nagpapautang sa Pilipinas, pag kayo utang, layo pa, Bombay, kayo saya na, hintay sa lubong, saya-saya. Pagkatapos utang, tapos wala pang bayad. Pagdating Bombay, tago. Hindi na kayo makita. Pag dumating daw yung Bombay, ang daming tsinelas, walang tao. Sorry for the term. No? Pero yun po yung ginagamit po natin sa Pilipinas na term no? Sa mga East Indian. Pero doon po nakikita kung ano ang reputasyon natin
Yung pagtatago, hindi pagbabayad ng utang, yung hindi pagsipot sa tamang oras, ano po nakataya doon? Reputation. Simple-simple yung pagiging late, mga kapatid. Yung pagiging late. Kaya pikon ako dyan sa late, sa taong late. Yan, para sa akin, yung taong late, sinungaling. No? Yung mga taong late, walang pagpapahalaga. Kaya, yung late, kapatid ng magnanakaw yan eh. Bakit po? Ninanakaw niya yung oras ng kausap niya eh. Maliban na lang kung may reason talaga ho, no? Yung may reason talaga kung bakit na late. Eh, meron mga tao talagang ipinanganak na yata na hindi marunong tumupad sa oras. Ano po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5? Pakinggan niyo po ito. Matthew 5:33 hanggang 37. Sabi niyan, "Again you have heard that the ancient were told, you shall not make false vows. You shall fulfill your vows to the Lord. But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is the footstool of his feet, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you make an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. But let your statement be yes or no. No! Anything beyond this is of evil." Naku po mga kapatid, ang sabi niya, huwag ka na magsasalita kung darating ka tapos hindi ka darating. Huwag ka na magsasabing, opo, pupunta ako tapos hindi ka pupunta. Hindi bali sana kung paminsan-minsan, pero kung lagi na lang mga kapatid. Yung pagwawalang bahala. Eh wala naman nasisira kundi reputasyon mo. Kalaunan, wala nang naniniwala sa iyo eh. Kalaunan, nag-a-adjust yung mga tao dahil sa iyo. Nangyayari tuloy, nadadama yung organisasyon, nagpapahuli na lahat dahil huli ka. Mas matindi kung ikaw ang pastor. Tapos ikaw ang laging huli. Tapos ikaw ang laging hindi tumutupad sa sinasabi. Nakuha niyo po mga kapatid? The point is how the people became clever in taking oaths so as to leave themselves an escape clause. Sort of like a children saying, I will do it pero fingers crossed. Nakuha niyo po? Na habang nangangako, fingers crossed na. Bahala na. Jesus is saying that when you say you will do something, you are now committed on doing it. When you say you are doing something, then do it. And what is interesting to note, however, is how often the tendency is for one who procrastinate to make oaths and promises. Madalas kung sino yung mga talaga namang may problema sa integridad, sila yung ang hilig mangangako. Sila yung mahilig magpe-pledge. Naku mga kapatid, marami akong kilalang ganyan eh. Pangako ng pangako, hindi naman tinutupad yung mga pangako. Kaya itong mga taong ganito, hindi dapat mag-asawa. Kung sa mga simpleng bagay, hindi makatupad sa asawa pa. Yung pangako ng pagsasama habang buhay pa kaya magawa. No? Kaya malaking bagay po ito. Procrastination destroys your reputation. Jesus, however, tells us to let our yes be yes or no be no. Yes or no is enough. To do this assumes you are a person of integrity. Kapag nagsabi ka ng yes at natupad mo, praise the Lord. You are a person of integrity. Pero pag nagsabi ka ng yes at hindi mo nagawa, anong nasira? Sira na reputasyon mo. Kasi nagpa-petiks-petiks ka. Nag-procrastinate ka. Sabi nga mga kapatid, it only takes but a few moments of unfaithfulness to destroy what is so difficult to create, a godly, faithful reputations. It only takes but a few moments para wasakin ang iyong integridad. At isang pagwawalang bahala lang
ay wawasak sa integridad mo. So mga kapatid, yun po yung mga cost of procrastination. Bukas, atin naman tatalakayin, ano ang cure sa procrastination? Ayaw ko sanang iwanan kayo. Nakita natin yung causes, nakita natin yung cost, tapos wala pa tayong cure. Pero may bukas pa naman. Hindi naman ito procrastination. Sakto lang po yung oras natin. At kailangan ko lang pong sumunod sa pinagkasundoan nating oras. Again, maghahatid po ako sa aking panganay sa trabaho. Bukas na po natin ipagpapatuloy. The cure for procrastination. Bukas po iyan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Sa umaga pong ito, pagpalain mo ang aking mga kapatid. Ang mga bagay na kanila pong narinig, mga bagay na kanilang natutunan, nawa po ay magtulak para po, Panginoon, sa patuloy na paglago at pagkaunawa sa mga prinsipyong aming pinag-aaralan. Dalahin kami nito sa pagtibay bilang mga mananampalataya at dalihin kami nito sa lalo pang ikalalago ng iyong iglesia at ng aming mga pananampalataya. Ikaw po ang humipo sa mga may karamdaman, kilala mo sila, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa mga kapatid ko na dumadaan sa iba't ibang mga suliranin ng buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan. At ayon sa iyong mabuting kalooban, nawa ay maranasan nila ang iyong kagalingan. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At sa umaga pong ito, maraming salamat kay Kuya Eric Maynez sa inyo pong patuloy na panonood. Ate Ellen, Kuya Monching Gonzales, Nanay Yoli Kerubin, Kuya Larry Montillano, kapatid na Lay Presa, Tito M.A. at Tita Mildred Paredes, magpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Gina Medalla, kapatid na LV Pascal, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate LV, kasama kayo sa aking mga prayer. Ganon din kay Maricar Lim, patuloy ang prayer namin sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Raquel Bayot, Kuya Levi Rojas, kapatid na Marivet Eusebio, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Sally Macabales, kapatid na Joy Almudiente Lapid, Joy, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Yoli Dipol, Ate Susan Flores, magandang araw po. Si Ate Susan nasa Dubai po yata ito, malayo ito eh. Kapatid na Myra Saniana, magandang araw sa iyo kapatid, pagpalain ka. And thank you for sharing the video, kapatid na Myra. Ate Telly Hernandez, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Kapatid na Precious Briseño, magandang araw kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Rebecca Victoria, magandang araw. Pastor MJ Velasquez, magandang araw. Sabi ni kapatid na Precious, tama po, ranas ko po yan. Ano yun? Ganyan, baliwala na lang po ako. Wala nag-aalala sa akin, binabaliwala na lang ako. Si Lord lang talaga nagpapalakas sa akin. Yan. So tama po, okay, mawawalan ng pag-asa kapatid. Ganon din po kay Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Kuya Ray Alcantara, magandang araw. Nanay Belen Olaes and Tatay Jerry, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Pearly Villanueva, Kuya Boyet Kerubin, kapatid na Marivi Frias, magandang araw Marivi. Kapatid na Merly Toledo, magandang araw po. Magandang araw po kapatid na Mary Joy Kakdak, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Kung hindi pa ho ninyo ako friend sa Facebook at bago lang po kayo sa Tinig ng Pag-asa, you can add me sa Facebook para po lagi kayong updated doon sa mga videos na napapalabas natin. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Ate Christy Mendoza Reyes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Cuties Alejandro, magandang araw. Thank you kapatid na Cuties sa pag-share. Pagpalain ka ng Panginoon. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po. Happy birthday po pala kay Ate Ruby. Ate Ruby Pakinggan. Birthday po ni Ate Ruby Pakinggan.
Mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Nanay Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ayan, kay Pisan Ernel Advincula, magandang araw. Nanay Delia at Tatay Van Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Jeng de la Torre, magandang araw po. Kay Ana Marie Visto, magandang araw kapatid. Thank you for sharing the video. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. Sama po natin sa prayer si kapatid na Myra Saniana. Meron po siyang kidney stone, gallbladder stone na ooperahan. Sana po ay maging maayos ang lahat. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Marami pong nanood sa atin ngayon. At bukas po, sana ay magsama-sama ulit tayo sa pakikinig sa mga mensahe ng buhay dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel. God bless po.